you are with me, Lord, holding my hand, so I won't be lost. Reaches out for me. You died for my sin and shame. Never thought of yourself that you are a God. Can't stop but praise your name. Amazing love displays. At a cross, you are the only one who could ever do that thing. Your life you gave away for us to have away. Jesus, my God, you are my everything. Unafraid I am, for you are with me, Lord, holding my hand, so I won't be lost. Reaches out for me. You died for my sin and shame. Never thought of yourself that you are a God. Can't stop but praise your name. Amazing love displays. At a cross, you are the only one who could ever do that thing. Your life you gave away for us to have away. Jesus, my God, you are my everything. Can't stop but praise your name. Amazing love displays. At a cross, you are the only one who could ever do that thing. Your life you gave away for us to have away. Jesus, my God, you are my can't stop but praise your name. Amazing love displays. At a cross, you are the only one who ever do that thing. Your life you gave away for us to have away. Jesus, my God, you are my everything. My everything, oh Lord, my contain the greatness
wonders of your name. Mercy unfading, hope never failing. Your love knows no end. I lift my hands to you, my King. You are worthy of praises to sing. I lift my voice, sing out your praise to you, oh Lord, Jesus, God of my days. God of my days, Jesus. Your blood washed out my sins and gave me a life to begin. Suffering all just to cover my fall. Your love is on display. I lift my hands to you, my King. You are worthy of praises we sing. I lift my voice, sing out your praise to you, oh Lord. I lift my hands to you, my King. You are worthy of praises we sing. I lift my voice, sing out your praise to you, oh Lord, Jesus, God of my days. Lift up your name, Jesus. You are the God of our days. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. pinakamataas na papuri na lalabas sa aming mga bibig. Ang papuri na sinisigaw na yung mga anghel. Ang papuri na nagsasabing hallelujah. The highest praise. The highest praise. Tinataas ka namin, aming Panginoon. Dakilang Diyos ng kaligtasan. How excellent is your name in all the earth. Hallelujah.
what a mighty God we serve. Oh, 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 let us sing and praise the Lord. 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 Oh, let us shout 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 and praise the Lord. Oh, let us dance 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 and praise the Lord. Oh, let us clap 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 and praise the Lord. Oh, what a mighty God we serve. 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 Praise the Lord sa mapagpalang gabi sa inyo po lahat. On behalf of our beloved Bishop Louie and Pastor Norma, maraming salamat for giving me this opportunity once again na makatayo po sa harapan po ninyo. At higit sa lahat sa ating pong Diyos na buhay na siya po ang nagpapahintulot po ng lahat ng bagay na kung hindi po dahil sa Kanya ay wala po tayo dito. So ngayong gabi, napakahalaga na naman po ng ating pong pag-aaralan at ito na po yung second part po ng ating pong pag-uusapan regarding kay Uzziah. Pero bago po tayo magsimula at magpatuloy, tayo po muna yung humingi ng gabay sa ating Panginoon. Yuko po natin na ating pong mga ulo, tayo po yung manalangin. Lord, we thank you so much, Panginoon, for this wonderful night na binigyan nyo sa amin, na minsan pa makapag-aral ng mga salita mo. Patuloy, O Diyos, kami humingi ng awat habag. Linisin mo, Lord, namin mga puso't isipan. Gawin niyo po kaming karapat-dapat sa dakilang gawaing ito. Ilayo mo kami sa spirit of error. Hayaan mo, Panginoon, yung pong wisdom mo, ang bigay mo sa amin, yung knowledge, yung understanding, maintindihan namin ang lahat na aming mapapakinggan. At hayaan mo rin yung spirit of conviction mo, ang dumaloy sa puso ng bawat isa po sa amin. Ilayo mo kami sa anumang po maggawa ng kaaway, mga kasama namin na pauwi galing sa trabaho at malalayong lugar, ay umabot po sa aming pag-aaral ng sa gayon. Sama-sama po kami, Panginoon, makapakinig ng mga salita mo. Patuloy, O Diyos, samahan mo kami ng Holy Spirit mo, magmula sa umpisa hanggang sa matapos. All these things we ask in Jesus' name. Amen. So praise the Lord, mga kapatid. Last week we have studied the first part about the sin of Uzziah, which is all about pride. Na naging dahilan po yan, kaya po siya nagkaroon ng ketong. However, tonight, we are going to continue with part 2 as we are going to talk about when the crown crosses the line. Ang sabi po sa 2 Chronicles chapter 26 verses 15 to 16, and he made devices in Jerusalem, invented by skillful men, to be on the towers and the corners, to shoot arrows and large stones. So, his fame spread far and wide. Kumalat po yung kanyang kasikatan kung saan-saan. For he was marvelously helped till he became strong. But when he was strong, his heart was lifted up to his destruction. For he transgressed against the Lord his God by entering the temple of the Lord to burn incense on the altar of incense. So dito po malinaw po na sinabi po ng mga talata that he was marvelously helped until he was strong. But when he was strong, na siya po'y lumakas na, ano po nangyari? His heart was lifted up
to his destruction. Imagine, si Uzziah po na isa pong strong or malakas po at pinagpala or blessed and isa pong anointed na hari. Hindi po siya bumagsak sa labanan, but in the temple. At paano po kaya nangyari ng isa pong malakas at pinagpala at anointed na hari ay naging arugante at bumagsak sa dulo? Paano nangyari yon? We all know that is because of his pride. So, pwede po pala na ang pabor ay magdulot po ng presumption. So, pag-aralan po natin maigi si Uzziah. Ang sabi po sa verse 15, he was marvelously helped until he was strong. So, mga kapatid, yung pong prosperity nito pong ni Uzziah, kasama yung kanyang military success, yung mga innovative leadership po niya, and yung pong international fame, were supposedly po na maging bunga sa paghahanap po sa Diyos. Kaya nga po sa verse 5 na 2 Chronicles 26, he sought God in the days of Zechariah, who had understanding in the visions of God, and as long as he sought the Lord, God made him prosper. So clearly, it was not self-made power. Kaya lang po, napagkamalian niya po ang kalakasan or ang power sa self-sufficiency at ang paglago po sa independence. The problem is, what began in prayer, na nagsimula sa panalangin, ay natapos po sa presumption o yung pong arrogant behavior. Nakatulad po ng isang telepono na nakadisconnect mula po sa charger. Pag natanggal po yan sa outlet or sa charger, hindi na i-charge, of course, gumagana pa rin. Pero unti-unti ito po ay namamatay. And I just want you to know na hindi po pwede natin gawing lisensya yung pumati po mga nakalipas na tagumpay. Kundi yan po pala ay isa pong paalala sa pangangailangan po natin ng pagpapakumbaba. However, sa narrative po nito ni Uzziah, dito po ay nagkaroon po ng subtle shift. Ano po ibig sabihin? Ito po si Uzziah did not fall in a day. Pero siya po ay bumagsak unti-unti. Very subtle, kaya hindi po mapupuna or hindi po halata. Nagsimula po siya, of course, sa humility and hunger. Nakikinig po siya sa isang makadyos na propeta. At hindi lang po yan, hinahanap niya po ang kalooban po ng Diyos araw-araw po. Kaya lang po, pinalabo po ng pagpapala ang kanyang prayer life. At yung pong kanyang pagiging desperado ang nagbigay po ng daan sa kanya para sa sariling kumpiyansa. Ibig sabihin, once ang lakas at kapangyarihan po ay naging pamalit para sa pagsuko or surrender, then, diyan po nagsisimula ang danger. Isang tao na minsan umiyak po sa altar sa Diyos, na ngayon nakaupo sa trono, pero yung pong kanyang puso ay tuyot na tuyo. Imagine, he was marvelously helped. Ang Diyos po ang nasa likod ng lahat ng ito or behind the scenes. Bawat wall na ginawa niya, tinayo niya, every army na nilid niya, every victory na napanalo po niya, ang dahilan po ng yan ay, lahat ng yan ay ang Diyos po. But unfortunately, his memory faded. Yung kanyang gratitude ay naglaho. At yung pong glory na dapat para sa Diyos was redirected. Instead na sa Diyos napunta, ay sa Kanya napunta. Ano po ibig sabihin? When we erase God from our success will erase us. Para po natin binubura yung pangalan ng isa pong engineer from the bridge na siya po mismo ang gumawa. At ang inaasahan natin na ito po, it will hold us. Or katulad po ng isa pong kite or saranggola na pinalilipad po na napakataas. Hindi dahil sa hangin lang po, hindi dahil po doon sa tali na humahawak po doon sa kite. Na kapag ito po'y naputol or pinutol po natin, sadya natin pinutol, itong tali, sigurado babagsak po yan. Kaya wag po natin hayaan na madaya po tayo ng corona. But rather, stay submitted no matter how high we rise. Kahit malayo na po ang narating natin or kahit mataas na po ang naabot natin,
manatili pa rin po tayo marunong magpasako sa Diyos na siya pong pinagmulan ng lahat ng bagay. Na kundi po dahil sa Diyos ay hindi po tayo makakarating doon sa gusto nating marating. Kaya lang po ang problema, wala po siyang spiritual guardrails. Wala po siyang spiritual discipline or boundaries. Wala na rin pong propeta para kumprontahin po siya at sawayin po siya. Wala na rin po natirang panloob na preno nung umarangkada pong ang pride sa kanya. So that means, the higher we rise, the more accountability we need. Alam niyo po, ang success multiplies influence. But it also multiplies consequences. Kung gaano dumadami ang pagiging successful, ganun din dumadami ang consequences. Katulad po na isang skyscraper na kailangan pong mas malalim pa po na pundasyon at marami pong fire alarms. Kaya po si Uzziah po crossed the line. He stepped on the roles God never called him to feel and do. Remember, ang sabi po sa verse 16, he entered the temple of the Lord to burn incense. Alam niyo mga kapatid, hindi po ito rolyo ng isa pong hari, kundi ito po yung rolyo po ng mga pari. However, bakit po mga priest lang po ang pwedeng pumasok sa holy place ng tabernacle? Alam niyo po, ayon po sa Old Testament, ang mga consecrated priest mula po sa lineage po ni Aaron, ang pwedeng pumasok sa holy place, sa tabernacle. So hindi po ang hari, hindi rin po ang mga propeta, at gayon din po ang ordinaryong Israelita. Hindi dahil meron pong elitism or dahil sa gusto lang po nila na maging special or dahil mataas sila, kundi dahil po sa divine holiness, yung pong covenantal order at yung pong mediatory role na ang Diyos mismo ang nagtalaga. So ibig sabihin, ang number one na dahilan was because priests were divinely appointed and consecrated. Kaya po sa Hebrews 5:4, and no man takes this honor to himself, but he who is called by God. Again, he who is called by God, just as Aaron was. At gayon din po sa Numbers 3:10, basahin po natin. So you shall appoint Aaron and his sons. Ayun, sinabi na, and they shall attend to their priesthood. At hindi lang po yan. Ang priesthood po ay hindi po nakabukas sa pampublikong volunteering or personal ambition. Hindi po ito bukas. Hindi po ito open sa kanila o sa mga tao. Kaya nga po sa Exodus 28 verse 1, Thou take Aaron your brother and his sons with him from among the children of Israel, that he may minister to me as priest. Aaron and Aaron's sons, Nadab, Abihu, Eleazar, and Ithamar. So ang Diyos po mismo ang pumili po kay Aaron at sa kanya po mga descendants para magsilbi sa altar. So yung pong kanila pong tawag or yung pong kanilang calling was confirmed sa pamamagitan po ng ritual consecration, yung pong banal na pagtatalaga sa pamamagitan po ng anointing at blood purification as found in Leviticus chapter 8 up to chapter 9. So yun lang pong sinasanctify po ng Diyos ang pwedeng tumayo sa harapan po niya sa sacred service. So yan po yung unang dahilan kung bakit priest lang po. Napunta po tayo sa pangalawang dahilan kung bakit priest lang po ang pwede. Because the holy place symbolized proximity to God's presence. Ano po ibig sabihin? Ang holy place po ay parte po of God's earthly dwelling at minarkahan po na sagradong teritoryo. So ito po ay nakatayo bago doon sa veil patungo sa most holy place, kung saan nananatili po yung Ark of the Covenant. And also, ang sabi po sa Exodus chapter 30 verses 7 to 8, Aaron shall burn on it sweet incense every morning. Bawat umaga, magbe-burn ng sweet incense si Aaron. When he tends the lamps, he shall burn incense on it. And when Aaron lights the lamps at twilight, he shall burn incense on it. A perpetual incense before the Lord throughout your generations. So ito pong mga talatang ito implies na ito pong space na ito ay nakalaan para sa pang-araw-araw na intercessory ministry. Katulad ng yung pong burning of incense, yung pong tending the golden lampstand, yung pong replacing the bread of the presence.
At ang sabi po sa Leviticus chapter 10 verses 1 to 3, Then Nadab and Abihu, the sons of Aaron, each took his censer and put fire in it. Kinuha nila yung bawat censer po nila, nilagyan nila ng apoy, put incense on it and offered profane fire before the Lord, which He had not commanded them. Ulitin ko, which He had not commanded them. So fire went out from the Lord and devoured them, and they died before the Lord. And Moses said to Aaron, This is what the Lord spoke, saying, By those who come near me, I must be regarded as holy. Yung lahat na lumalapit sa akin, kailangan i-regard ako na banal, and before all the people, I must be glorified. So Aaron held his peace. Imagine, ang pagpasok po doon casually, or pumasok ka na marumi, ay nagdulot po ng kamatayan. Alam niyo po, ang ibig sabihin po ng pagpasok po doon sa holy place, ay parang humakbang, palapit po sa apoy ng kabanalan ng Diyos. Kaya po yung po mga consecrated lang, yung mga inanoint lang po ang makakasurvive. So yan po yung pangalawang dahilan. Now third, bakit yung mga priest lang po? Kasi po ang mga priest po mediated between a holy God and sinful people, as found in Hebrews 10:11. And every priest stands ministering daily and offering repeatedly the same sacrifices which can never take away sins. Gayun din sa Leviticus chapter 16 verse 6, and make atonement for himself and for his house. So sa madalit sabi, ang mga priest po, ang mga God-ordained bridge, yung tulay, sa pagitan po ng makasalanang Israel at sa kanilang banal na Diyos. So yung pong kanilang rolyo, ay hindi lang po basta-basta ceremonial, kundi ito po ay isang intercessory. Nag-i-intercede po sila. That is why sila lang po ang pwedeng mag-offer ng sacrifices. Sila lang po ang pwedeng magdala ng dugo at mag-perform ng mga ritual ng atonement on behalf ng ibang tao. At pag wala po yung pong priestly mediation, yung pag-mediate ng mga pari, ay wala din pong katanggap-tanggap na pagsamba at kapatawaran. So yan po yung pangatlong dahilan. Punta po tayo sa pang-apat na reason kung bakit priest lang po ang pwede. Because God's presence demands order, not innovation. Ang sabi po sa Leviticus chapter 10 verses 1 and 2, Aaron's sons, Nadab and Abihu, took their censers, put fire in them and added incense. They offered unauthorized fire before the Lord contrary to His command. There's a verse 2, So fire came out from the presence of the Lord and consumed them, and they died before the Lord. Nung sinubukan po ng mga tao gawin yung mga banal na bagay, na katulad po ni Nadab tsaka ni Abihu na walang priestly consecration, ano po nangyari sa kanila? They died. Sila po ay namatay dahil hindi sila consecrated. Kaya kahit po katulad na isa pong hari na si King Uzziah, although he was anointed para sa leadership, he was struck with leprosy for unlawfully entering the holy place, as told in 2 Chronicles 26 verses 16 to 21. Meaning to say, ang anointing does not override divine order. Sa makatuwid, si Uzziah po ay hindi po authorized para magsunog ng insenso. Dahil ito po ay duty or trabaho ng Aaronic priesthood. Sa Exodus 30 verses 7 to 8, ganyan din sa Numbers 16 verse 40. And I just want you to know, first, that calling is sacred. Napakasagrado po na kapag ikaw ay tinawag po na Diyos para sa isang dakilang bagay, very sacred po yan. Pangalawa, ang roles mo are holy. Alam niyo po, ito po yung isa pong banal na bagay. Pag tayo po'y binibigyan po ng rolyo ng Diyos para sa kanyang gawain. Pangatlo, boundaries matter to God. Napakahalaga po nito sa Diyos. Kaya hindi po tayo pwedeng basta-basta mag-overstep or magko-cross the line. Mahalaga po sa Diyos yan. Bakit ko po sinabi? Ayaw niya po na para bagang pinangungunahan po natin siya. Kaya nga, naalala niyo po what happened to King Saul? Ano po ginawa niya?
nag-alay siya na hindi po siya dapat mag-alay, mga priest lang eh. So that means he went beyond his boundaries. Or he crossed his boundaries. At ang problema po, madalas po kasi sa mga hari po, the crown crosses the altar. Ano po ibig sabihin? Pride makes us feel we are the exemption to every rule. Feeling po natin, hindi tayo kasama sa bawat batas na nakalatag. Kumbaga, hindi po tayo sakop ng batas. Na hindi po natin alam or hindi alam na ibang tao, it is already pride that is ruling over sa atin or sa ibang tao. So therefore, what God anoints us to do does not give us a license to do what He has not assigned. Hindi po ibig sabihin na porkit nilagay po tayo ng Diyos sa isang bagay para gawin ito, ay meron na rin po tayong lisensya para gawin ng mga bagay na hindi naman po niya inaatang sa atin para gawin. Katulad po ng isang surgeon na sinubukan po magpalipad po ng eroplano. Ano po mangyayari? Dahil surgeon ka, hindi ka naman piloto. The result is death. Hindi dahil sa hindi po siya gifted, kundi dahil hindi po siya tinawag para sa ganung bagay or arena. At hindi lang po yan. Meron naman po mga tao, hindi po nila alam kung paano po sila re-responde pag kinukompronta po sila ng spiritual authority. Kaya nga po ang sabi po sa verse 17 po ng 2 Chronicles 26, so Azariah the priest went in after him, and with him were 80 priests of the Lord, valiant men. And they withstood King Uzziah and said to him, it is not for you, Uzziah, to burn incense to the Lord, but for the priests, the sons of Aaron, who are consecrated to burn incense. Get out of the sanctuary. Pinaalis siya sa sanctuary. For you have trespassed. You shall have no honor from the Lord God. Then Uzziah became furious, and he had a censer in his hand to burn incense, and while he was angry with the priest, ano nangyari? Leprosy broke out on his forehead before the priest in the house of the Lord, beside the incense altar. So dito po si Azariah po, the priest, at yung pong 80 na malalakas po na loob na mga priest, confronted him. So sa madalit sabi, si Uzziah po was confronted by the consecrated. Yung po mga anointed or rightful people. So ito po mga taong ito, risk everything para lang po pigilan po yung hari. Kaya lang po, instead na magsisi po si Uzziah, he became enraged. Nagalit po siya. Ano po ibig sabihin? It is pride's greatest symptom. Ano po yan? Resistance to correction. At yun po ang mabigat. Pag ang tao po ay ayaw na ayaw magpatuwid, magpakorek, magpa-rebuke, then it becomes a symptom of pride. Kaya malalaman po natin kung saan po naninirahan ng pride. Yan po ay kung ang papaano po tayo rumisponde sa rebuke or sa correction. Meaning, God's protection is often hidden in a correction. But pride calls it an attack. Hindi po namamalayan ng iba yan na iniingatan po sila ng Diyos. Iniingatan tayo ng Diyos, hindi po para mapahamak. Kaya po tayo tinutuwid. Dahil ayaw niya po tayong mahulog sa error, sa pagkakasala, sa pagkakamali, or mapahamak. But the problem is, pride reads it as the opposite. Ang tingin niya is inaatake siya. Perhaps sinisiraan, inggit, or marunong pa sa kanya. Alam niyo po, para po mga bumbero, nakakatok po sa pinto. Hindi po para umatake dahil may nasusunog po na bahay, kundi para po iligtas yung mga tao na nandun po sa loob ng bahay na nasusunog. Kaya nga po ang tanong sa atin ng ating Panginoon, will we let a priest correct our steps?
Pero hahayaan po natin yung posisyon natin to keep us from submission. Kailan po makakasagot yan? Not only that, kung minsan, some confuse access to God's presence with the right to control it. Why so? Ang sabi po sa verse 18 ng 2 Chronicles 26, it is not for you, Uzziah, to burn incense to the Lord. So this means access is not authorization. Hindi po ibig sabihin na kapag binigyan po tayo ng access, ay binigyan na rin po tayo ng otoridad na gawin ang lahat ng bagay na gusto natin gawin kahit hindi naman po ito inassign po sa atin. So in his case, ito pong si Uzziah po ay meron pong access sa templo bilang isang hari. At hindi po para sa authorization, para mag-minister sa altar. Kaya po, hindi po ibig sabihin na nandun po ang kanyang presensya, ay binibigyan na rin po siya ng pahintulot. That means, God's holiness cannot be assumed, but rather must be approached in reverence. Now, meanwhile, ang mga sacred spaces po are not for self-glory. Ano po ibig sabihin? Mga kapatid, gusto ko pong paalam sa inyo na ang presensya po ng Diyos is not a stage for pride. Hindi po. It can never be. But it is a place for humility. At lagi po natin pakatatandaan na ang pagsamba po ay hindi din po isang performance, kundi ito po ay isang priestly submission. Therefore, ang exclusivity ng priestly access sa Old Covenant ay nagpapaalala po sa atin na una, God sets the terms for approaching Him. Ang Diyos po talaga, wala pong iba. Hindi pwede ang tao po ang mag-set or maglagay ng terms sa paglapit po sa Kanya. Hindi po tayo lalapit with our own credentials, kundi tayo po ay lalapit sa Kanya through His appointed mediator. Nakatulad po na isang security na badge, na pwede kang makapasok sa isa pong establishment or perhaps a hospital building, pero ang surgeon lang po ang pwedeng humawak ng scalpel. In other words, si Uzziah po was not struck for being weak, but rather he was struck because he crossed the line. Remember, he was marvelously helped. Binanggit natin kanina, until he was strong. Hindi po problema yung tulong at hindi rin po problema yung lakas. Kundi ang pinaka-problema po niya ay yung kung ano po ang nakalimutan niya nung siya po ay lumakas. That means hindi po tayo bumabagsak when we are weak. Kundi tayo po ay bumabagsak when we think we are strong. Kaya tayo bumabagsak. Iniisip kasi natin malakas tayo. Therefore, God's blessings will either deepen our humility or expose our pride. Remember, hindi po siya binigyan po ng Diyos ng pahintulot to cross. However, sinubukan niya pong suotin yung pong corona at ephod. Na-confuse po si Uzziah sa difference ng divine favor at saka sa spiritual entitlement. And unfortunately, parehas po itong nawala sa kanya. At ang matindi, mapapansin po ninyo, the leprosy broke out on his forehead. Sa noo po nagsimula. Ano po ibig sabihin? This is the very place where pride lives. Sa noo. That is why we need to let God break our pride before He has to mark our forehead. Kaya po palagi po natin pakakatandaan that Uzziah did not fall because he was wicked. He fell because he was strong and proud. He was anointed, successful, he was favored as well, but then again, he crossed the line that even kings must not cross. Tinulungan po siya ng Diyos. Yes! Itinaas din po siya ng Diyos. Yes!
At hindi lang po yan, pinagpala pa po siya ng Diyos marvelously, yes. Pero ano nangyari? Nung siya po ay lumakas, ang kanyang puso was lifted up to his destruction. Pumasok po siya sa templo hindi para sumamba, kundi to claim authority, kunin yung authority na hindi naman talaga sa kanya. Inabot niya yung insenso, pero binigyan po siya ng Diyos ng ketong. Sinubukan niya mag-alay ng pagsamba, pero ang binigay niya ay presumption. That is why, pag ang regalo po sa atin ng Diyos ay naging dahilan para tayo po'y makalimot sa ating mga boundaries. At kapag yung ating po mga tagumpay drowns out our submission, most of all, pag ang corona po ay mas naging mahalaga kaysa sa altar. Hindi po natin namamalayan at alam, para po itong isang nasusunog na suit ng isang bumbero na naka-full gear at namamadaling pumasok sa isang nasusunog din na bahay para iligtas ang isang bata. Yung bumbero is highly trained, very equipped, naka-full gear, naka-suit, at nandun ang kumpiyansa. But in the heat of the moment, tinanggal ng bumbero yung helmet niya at oxygen mask niya. Tapos ang sabi ng bumbero, perhaps, ilang libong beses ko na itong ginagawa. Kaya kong i-handle itong usok na ito. Minutes later, ano nangyari? Nag-collapse po siya. Hindi dahil sa kulang siya sa lakas, kundi dahil he overstepped his protection. Ano po mapupuna po niyo? Yung pong uniform niya, yung gear niya, ay nagbigay po sa kanya ng access sa sunog, sa loob ng bahay. Nakapasok siya eh. Nagkaroon siya ng access. Pero hindi po ito nagbigay sa kanya ng immunity para hindi po tablan ng usok. Ano po ibig sabihin? That was Uzziah. And that may be one of us. Hindi natin masabi. Perhaps anointed, gifted, even chosen, but breathing fire na wala pong covering. Kaya ngayon pong gabing ito, huwag pong nating hayaan na tayo po'y mag-collapse where we were once crowned. Kung meron man sa ating kinakausap dito ng Panginoon, huwag natin pagkamali na ang proximity po para sa permission. Huwag nating hayaan na ang tagumpay po na yan ay maging excuse for disobedience. Bagkus lagi lang natin pakatatandaan that the same God who lifted us will be the same God who can humble us down. The same altar we serve at can become the place where He marks our forehead with leprosy. Pero ngayong gabing ito, andito po ang habag ng Diyos. Let us come not to burn incense, but to burn pride, kung meron man tayo niyan. Mag-step back tayo from the line before God draws it with judgment. At ito po ang pagkakataon po natin, not to be great, but to be clean. Not to be known, but to be broken sa harapan ng Diyos. Not to ascend, but to bow. That is why sa pagkakataon pong ito, unatin natin po mga ulo. Allow me to lead everyone in prayer. Panginoon, minsan pa kami po'y nagpapasalamat sa iyo dahil pinaalam mo po sa amin ang kaibahan po ng divine favor at spiritual entitlement. Patawarin mo po kami sa pagiging mapangahas, sa amin po mga pride, at sa pag-iisip na we deserve more than what you have already graciously given us. Lord, we humble ourselves tonight. Please, Panginoon, break our pride. At huwag mong hayaan na makaakyat po ito sa aming isipan at bulagin kami ng aming actions.
Lord, be merciful to us. Always guide us through your word and through lessons na katulad po nito. Lord, again, we thank you and glorify your name. In the name of Jesus, amen and amen. So maraming salamat po sa Panginoon. Truly, He is a merciful God. He is merciful to us all, especially sa mga first time po na nakapanood po ngayong gabi. Naniniwala po ako, God is talking to you right now. At meron po siyang nais na paglagyan po sa iyo. Success, a better life, pero bago po yun, kailangan muna niyang linisin ng iyong puso. So sa mga first-time viewers, let me share to you how God can save you from possible judgment. And that is through believing in the gospel of salvation. Pag sinabi po natin salvation, ang sabi po sa Ephesians chapter 2 verse 8, for by grace you have been saved through faith. Malinaw po na sinabi ng talata that we are saved by grace through faith. Kaya alam po ang tanong, saan po tayo mananampalataya at maniniwala? That is the question. It is found in 1 Corinthians chapter 15 verses 1 to 4. Moreover, brethren, I declare to you the gospel which I preached to you, which also you received and in which you stand, by which also you are saved, if you hold fast that word which I preached to you, unless you believed in vain. For I delivered to you first of all that which I also received, that Christ died for our sins according to the Scriptures. Sa madalit sabi, meron pong basehan, and it is according to the Scriptures. And that He was buried, and that He rose again the third day, according to the Scriptures. So may basis po ulit, at ang basis po is according to the Scriptures. Sa madalit sabi, we need to believe in the gospel of Jesus Christ, yung pong death of Christ, yung burial of Jesus Christ, at yung pong resurrection of Jesus Christ. Tatlo po yan na kailangan po natin sampalatayanan at paniwalaan. Death, burial, and resurrection of Jesus Christ. Kaya lang po ang tanong is believing enough. Pag tayo po ba'y nanampalataya, tayo naniwala, wala na tayong gagawin, hihintot, tutuldok na po tayo doon. Ang sabi po sa 1 Peter chapter 4 verse 17, for the time has come for judgment to begin at the house of God. And if it begins with us first, what will be the end of those who do not obey the gospel of God? Ano daw ang katatapusan, ano daw ang dulo doon sa hindi sumunod sa gospel ng ating Panginoon? Sa madalit sabi, the gospel of Christ must be obeyed. Pag tayo nanampalataya, tayo naniwala, kailangan lakipan po natin ang pagsunod. Hindi po tayo matatapos sa believing, but rather we need to obey the gospel of Jesus Christ. Kaya alam po, ang tanong, how will you obey? That is by applying it to ourselves. In what way? In the book of Acts chapter 2 verse 38, then Peter said to them, repent and let every one of you be baptized in the name of Jesus Christ. Again, be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Spirit. Now, first is repentance. We're going to ask for forgiveness. We're going to confess our sins. At naniniwala po ko kahit pakiramdam mo, ang dumi-dumi mo, ang dami mong kasalanan, ikaw na pinakamasamang tao sa balat ng lupa. But for as long as nandun po yung genuine repentance sa ating po mga puso, yan po ang tinitignan ng Panginoon. Hindi po yung mga nagawa natin kasalanan, kundi yung taos puso na pagsisisi. Believe me, my friend, the Lord is willing and able to forgive your sins as long as andoon yung genuine repentance. Diyan din po papasok yung pong death to sin. So yan po yung unang step, we need to repent. Second, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. So tayo naman po ibabautismo sa tubig, ilulubog po tayo sa tubig, in the name of Jesus Christ po yan. At ang sabi po sa Romans chapter 6 verse 4, therefore, we were buried with Him through baptism into death, that just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in newness of life. Sa madalit sabi, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. Why? Dahil para bagang inililibing natin ang ating pong mga kasalanan kasabay po ng paglilibing kay Kristo. And take note, this water is a type of the blood of the Lamb that takes away the sins of the world. At hindi po ito paghuhugas ng dumi ng katawan, kundi ito po yung pag-aalis po ng ating pong mga
kasalanan. So yan po yung pangalawang step. We need to be baptized in the name of Jesus Christ. Now the third step is we need to receive the gift of the Holy Spirit. Yan naman po, papasok ang ating transformation, yung ating pong regeneration. Sa madalit sabi, tayo'y mababago na po. Nabanggit po yan sa Romans 8:11, ganyan po sa Titus chapter 3, verse 5. In fact, once we receive the gift of the Holy Spirit, we're also receiving power. Power saan? Aminin nyo man hindi, to all our first-time viewers, lahat tayo may kainan. Even I myself have my own weaknesses. Kung minsan, nipilit po ninyo magbago. 1-2 buwan sa mga susunod na panahon, bumabalik ka sa dati. Perhaps meron kang bisyo, pinipilit mo yan. Babalik-balik. Bago ka na saglit na panahon, tapos babalik ka na naman sa dati. Papapansin po ninyo, bakit ganun? Sarili lang po natin. But you know what, my friend? Once you receive the gift of the Holy Spirit, yung sinasabi natin power. Power saan? Power to overcome all our weaknesses. At yan din po yung magpapaalala po sa atin para makasunod po sa kalooban po ng ating Panginoon. So take note, ito po 3 bagay na ito kailangan maganap po sa ating po mga buhay. First, we need to repent. Second, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. And thirdly, we need to receive the gift of the Holy Spirit. And that is what we call the good news. And that's the gospel of Jesus Christ. So at this moment, sa lahat po ng gustong tumanggap sa ating Panginoon, pwede po ba na itaas po nyo yung 2 kamay? Bilang tanda ng pagsuko, yuko po ninyo yung mga ulo. And please repeat after me with this prayer na habang binabanggit natin ang panalangin nito, nandun yung taos-puso na tayo po humingi ng tawad sa Panginoon. Pinagsisisihan po natin lahat ng ating mga nagawang pagkakamali, kapalpakan o kasalanan sa Kanya while mentioning this prayer. So please repeat after me. Panginoong Jesus, malapit po ako sa iyo bilang isang makasalanan. Patawarin mo po ako sa lahat ng aking mga pagkakamali at pagkukulang. Sa oras na ito, tinatanggap po kita bilang sariling tagapagligtas at tinatanggap po kita bilang Diyos ng aking buhay. Naniniwala po ako na ikaw ay namatay, ikaw ay nilibing, at sa 3 araw ay nabuhay na magmuli. Tulungan mo po ako makapagsimula ng bagong buhay. At idagdag mo po ako sa iyong kaharian. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. So yan po yung first step. Para sa pangalawang step po, andyan po ang ating po mga telephone number sa baba po ng mga screens po ninyo. Sa mga gusto magpabaptize, pwede po kayo tumawag dyan para makapagpa-schedule po ng water baptism. Otherwise, andyan naman po ang ating mga FB page. Iwan lang kayo ng mensahe para masagot po namin to give you further instructions. So mga kapatid, next week, wag po kayo mawawala. Same time, same channel, as we are going to talk about part 3, and it is about the leper in the palace. So once again, God bless every one of you, and to God be all the glory. I give you control. Consume me from the inside out. Lord, let justice and grace become my